Isa ka rin ba sa mga taong curious kung ano nga ba ang dapat isusunod na gagawin sa ating nagawang prosperity bowl pagkatapos ng pagsalubong sa bagong taon 2026? Well, para sa iyo ang videong ito. Ang kahalagahan ng prosperity bowl ay hindi nagtatapos sa mismong paggawa lamang, sapagkat ang tamang paglalagay, pag-aalaga at maayos na pagligpit sa mangkok ang sinasabing nagpapanatili ng positibong enerhiya at magandang daloy ng kapalaran sa loob ng tahanan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakayin natin at ibabahagi ko po sa inyo ang mga kasagutan sa inyong tanong tungkol sa kung ano ang dapat gawin sa mga inilagay sa prosperity bowl matapos salubungin ang bagong taon 2026. Matapos mabuo ang prosperity bowl 2026, mainam itong ilagay sa isang malinis, maliwanag at tahimik na bahagi ng bahay katulad ng altar, sala o malapit sa pangunahing pintuan. Hindi ito kailangang galawin araw-araw. Sapat na ang pagtingin dito ng may pasasalamat at mabuting hangarin. Karaniwang inililigpit ang prosperity bowl sa mid-January or end of January, kahit anong araw o oras, basta sa loob lamang ng January. At ang pagkaligpit nito ay dapat maingat at puno ng pasasalamat. Kaya narito ang mga hakbang kung paano natin iligpit ang bawat bagay na nasa prosperity bowl natin. Tandaan, maaari nating iligpit ang prosperity bowl by mid or end of January lamang po. Ang bulak ay maaari mong itago sa maliit na lalagyan o sa pitaka mo hanggang sa matapos ang taon 2026 bilang sagisag ng swerte at proteksyon. At may ilan ding pinipiling sunugin ito ng kaunti bilang simbolo ng pagpapalaya ng mga biyayang natanggap. Ang bigas naman po ay maaari mo lamang itong ihalo sa bigas na niluluto sa bahay o maaari mo ring isaing ito dahil malas ang pagtatapon ng grasya, lalo na't ito ay pagkain, bilang tanda ng patuloy na kasaganaan. Tandaan, huwag na huwag niyo pong itapon ng bigas, kundi i-consume lamang po natin ito. Ang 12 itlog ay iligpit din natin ng maayos. At dahil ang itlog ay pagkain at biyaya, huwag po natin itong itapon. Ang gagawin po natin sa itlog ay isaing o gawin po natin itong boiled egg, scrambled egg or depende na po sa inyo. Basta po ay i-consume po natin ito ng dahan-dahan, hindi po yung isang lutuan lamang. Depende na po sa inyo dahil ang itlog ay sagisag ng bagong simula, buhay at kasaganaan. Kapag niluto po ito at kinain, pinaniniwalaang hindi nasasayang ang biyaya. Sa halip, ina-activate o pinapasa ang enerhiya ng kasaganahan sa sarili at sa pamilya kasabay ng pasasalamat. Ang 12 dahon ng laurel naman po ay karaniwang sinusunog ng paisa-isa habang tayo po ay nagpapasalamat. Kapag susunugin niyo po ito, make sure po na sa stainless steel na plato or bowl niyo po siya susunugin. Maaari rin po ninyong gamitin ang dahon ng laurel, ilagay niyo po sa loob po ng inyong wallet or pitaka dahil ito rin ay nagdadala ng swerte sa inyo, lalo na sa salapi. Ang 12 barya naman ay maaari niyo po itong ihalo sa alkansya po ninyo. Maaari rin po ninyong ilagay ito sa altar at huwag galawin sa loob ng isang taon. Maaari rin po ninyong ipamigay bilang limos upang patuloy na umikot ang swerte at hindi naiipon lamang. Depende na po iyan sa inyo basta ay naaayon po dapat ang gagawin ninyo upang dadaloy ang biyaya sa atin. Ang paper bills naman po na may pulang laso ay inaalisan ng ribbon na itinatago bilang sagisag ng swerte. Yung ribbon po ay pwede nyo rin po siyang ilagay po sa loob ng inyong mga pitaka or wallet. Habang ang pera naman ay ginagastos ng may mabuting layunin, katulad ng pangangailangan o pagtulong sa kapwa. Ang bilog na prutas naman ay maaari nyo lamang po itong kainin kung hindi pa po ito bulok, bilang simbolo ng pagbabahagi ng biyaya at hindi hinahayaang mabulok sa loob ng mangkok. Ngunit kung bulok na po ito, maaari nyo lamang po itong itapon. Ang pao naman po na mayroong 168 pesos sa loob, hindi ito basta itinatabi o ginagastos ng walang layunin.
Ang halagang 168 po ay tinuturing na napakaswerte dahil sumasagisag ito sa tuloy-tuloy at lumalagong kasaganaan. Karaniwang paniniwala na itinatago ang angpaw sa isang malinis at ligtas na lugar katulad ng aparador, drawer o pitaka, lalo na kung saan ilalagay ang mahalagang bagay. Hindi agad ginagastos ang pera, sa halip, hinahayaan muna itong manatili roon bilang pang-akit ng swerte at daloy ng biyaya sa buong taon. Talagang tandaan na huwag din punitin, sunugin o itapon ang angpaw, dahil ito ay simbolo ng biyayang ipinagkatiwala. At ang mangkok naman po, hugasan lamang po ito ng mabuti at iligpit nyo ng maayos sa loob po ng inyong cabinet. So ganun lamang po ang tama at naaayon na dapat gawin po sa mga bagay sa loob ng ating prosperity bowl pagkatapos po ng pagsalubong ng bagong taon 2026. Kapag ginagawa po ninyo ang pagliligpit, make sure po na puno kayo sa pasasalamat at magaan ang kalooban sa pagligpit nito. Sa kabuuan, ang Prosperity Bowl 2026 ay hindi lamang isang pamahiin, kundi isang paalala ng kahalagahan ng pasasalamat, maayos na pamumuhay at mabuting intensyon. Sa wastong pag-aalaga at pagligpit sa bawat laman nito, ipinapakita ang paggalang sa mga biyayang natatanggap, ang paniniwalang ang kasaganahan ay patuloy na dadaloy sa tahanang marunong magpahalaga at magbahagi. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck, God bless, and Happy New Year po sa ating lahat.